Mga kababayan, ngayong hapon po ng linggo, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Umiiral po ulit ang epekto ng habagat o southwest monsoon dyan po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At medyo malalakas na hangin ang ating nararanasan. Ang habagat ho kasi ay malakas na hangin na may kasamang moisture na nanggagaling ho sa West Philippine Sea o Indian Ocean. And kitang-kita naman natin sa pinakamapa. Samantalang may isang low pressure area na unlikely ang category na patuloy po nating minomonitor. Muli, ako po si Kuya Francis, ang inyo pong tagapaghatid ng balita ngayong hapon po ng linggo dito po sa ating pangalawang channel. And please pakiusap, suportahan nyo po ito, i-like at i-share nyo po para mas marami ho ang makapanood. Ito po, naglabas ang pag-asa na tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential at sa area pa rin po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Batanes, ang parte ng Cagayan, Zambales, Bataan at Nueva Ecija, kasama ang Tarlac at Occidental Mindoro, ay makakaranas po ngayong hapon ng linggo ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil pa rin po sa umiiral na epekto ng habagat. So itong habagat naman po ay nasa proseso na ng paghina. Pag sinabi natin na ang habagat ay humihina, hindi naman ibig sabihin nito ay wala ng ulan. Meron pa rin po, pero kung mapapansin nyo, kaninang umaga ho ng linggo hanggang alas 12 ng tanghali, maganda, mainit at panahon ng ating naranasan, diyan sa malaking bahagi ng kanluran po ng Luzon. At sa nalalaming bahagi naman po ng Visayas at Mindanao, bagamat yung mga lugar ho dyan na hindi direktang apektado ng habagat o southwest monsoon, mga localized thunderstorms naman ang dapat pong paghandaan dyan po sa Visayas at sa parte ho ng Mindanao. Kasi mga kababayan natin dyan ay sobrang tuyot na, init na, at talagang kailangan daw po nila ng tubig. So ngayon, titignan naman natin kung may mga panibagong bagyo din na papasok o mabubuo po sa labas ng ating PAR o gayon din sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ganito po ang mangyayari. Sa inilabas ho ng pag-asa at tropical cyclone threat potential, may mabubuo pong sama ng panahon dito sa may silangang bahagi po ng ating bansa na medium chance ang category. Pero iba itong LPA na yan at yung tropical depression na minomonitor natin kahapon, eto ho yun. Nagbago po ang direksyon nito mga kababayan. Kumabila ang direksyon at hindi na po nakikita sa ating monitoring domain o sa monitoring system po ng pag-asa. Kaya etong LPA na unlikely ang category at etong tropical depression na nasa labas ng PAR ay wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. Especially dito po sa habagat. Ang tanong naman is bakit lumalakas ang habagat o southwest monsoon? Ito po, ang habagat po kapag nasa peak na ito, nasa proseso po ng paghina, nagkakaroon po ito ng mga bugso ng hangin o mga pag-ulan. Pero kung mapapansin nyo, ang development o yung panahon natin, mas maganda na ngayon kung ikukumpara ng mga nakaraang mga araw. So, hindi porket sinabing humihina na ang habagat, wala nang pong ulan na mararanasan. Kaya kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. Ito naman po, meron pa rin po tayong nakataas na yellow warning diyan po sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon at iisa-isahin ko po yung mga lugar. Meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan. Ngayong hapon ho hanggang bukas ho ng hapon Lunes, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet at sa may Zambales. Mga low-lying areas sa mga lugar na binanggit ko na yan, mag-ingat sa bantao ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Tuesday naman po ng hapon hanggang sa Wednesday ng hapon, meron po tayong 50 to 100 mm sa dami pa rin ng pag-uulan na aasahan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Yang mga lugar na binabanggit ko po mga kababayan parte o kanlurang bahagi ho ng Luzon. At hanggang sa ngayon, ito ay nakakaranas ng mga pag-uulan na meron pong yellow warning alert o 50 to 100 mm na dami ho ng mga pag-uulan. Ang karaniwang itinatanong sa atin kung kailan ba talaga mawawala exactly itong habagat o southwest monsoon. Ito bibigyan ko ho kayo ng idea para mabilis nating matandaan kung kailan mawawala o ano ang palatandaan ng paghina ho ng habagat. Ito may mga season ho na ang habagat ay mabilis pong nawawala
biglang nagiging mas mahina. Yun ho kapag walang bagyong pumapasok sa ating par sa loob po ng 3 hanggang 5 araw. Tandaan nyo, 3 hanggang 5 araw walang bagyo na papasok o LPA, tuloy-tuloy po ang paghina ng habagat o southwest monsoon. At mangyayari yung tinatawag po natin na monsoon break o pansamantalang paghina o pagkawala ho ng habagat. Pero kung meron naman pong mayat-maya o araw-araw o kada linggo, meron pong mga tropical depression, mga low pressure area na nabubuo sa labas ng ating par at dito sa loob, ang habagat po ay napopostpone ang paghina o natatagalan po ang development ng paghina nito o proseso ng paghina dahil hinahatak yung kanyang hangin ng mga sama ng panahon diyan po sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Tulad ng mga nakarang mga araw, halos dikit-dikit po yung mga bagyo dyan. Merong tropical storm Philo, merong Chanhom, merong Nangka, iba't iba po yung mga tropical depression na yun. Yun yung naka-apekto kaya na-extend pa o mas humaba pa po ang habagat o southwest monsoon. And tulad ng sinabi ko doon sa mga nakarang update ko, hanggang 3rd week pa ng August, etong habagat o southwest monsoon. Pero lagi nyong iisipin na ang habagat ho ay hindi dapat binabaliwala. So marami kasi tayong mga kababayan sinasabi, nako, kabagat lang naman yan Kuya Francis, mas malakas pa rin ang bagyo. So mas malakas ang bagyo sa habagat kapag ka-typhoon o super typhoon category. Kaya nga po minsan sinasabi ko, ang habagat po, mas doble pa ang lakas sa mga bagyo. Lalo na po sa category 1 na bagyo. Kasi ang habagat po ay nagtataglay ng hangin na umaabot po sa 35 to 50 kilometers per hour. Wala pa pong bugso yun. Pero kapag bumugso naman ho ang habagat, umaabot naman ang kanyang hangin sa 62 to 88 kilometers per hour. Malakas pa sa signal number 1 na kategory po ng bagyong habagat kapag ito ho ay bumugso. Kaya nga kanina kung mapapansin ninyo, napakalalakas ng hangin talaga. Akala natin typhoon o malakas na bagyo pero yun po ay epekto lamang ng habagat o southwest monsoon. Kaya ngayong gabi hanggang bukas ho ng Lunes, asahan natin ang mga pag-uulan, parte pa rin o kanlurang bahagi pa rin ng ating bansa, lalong-lalo na ho sa Ilocos Sur, kasama po ang La Union, Benguet, Pampanga, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Noong mga nakarang mga araw na update natin, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na lamang yung mga lugar na naapektuhan nito. Pero dahil muling bumubugso ang habagat, mas nadagdagan yung mga lugar po na apektado nito. Tatandaan nyo ho, no, ang habagat is nagsisimula yan June hanggang sa October. And then, ang naman po, ang amihan naman, katapusan ng October hanggang sa February. Pero dahil meron tayong outbreak ng El Nino, eto wag ho kayong malito, no? Kasi marami nagtatanong sa atin, meron daw El Nino, bakit hindi maramdaman? Ngayon ho kasi nasa habagat season pa tayo. Ang epekto kasi ng El Nino is mas matatagalan yung amihan o yung malamig na hangin na nanggagaling po sa may Siberia o taas ng ating bansa. At inaasahan doon sa forecast natin at doon sa El Nino outbreak, magsisimula pa ito sa katapusan po ng October, November hanggang sa December. So ang epekto kasi ng mga El Nino mga kababayan ko, tagtuyot, mas malimit ang mga bagyo sa ng panahon, pero pag may nabuo naman na bagyo, mas malakas naman. So ang karaniwan, ganito ang sitwasyon. Kapag habagat season tayo, lahat po ng mga typhoon at super typhoon category ng mga bagyo, yung mga malalakas category 4 hanggang category 5, hindi tumatama sa ating kalupaan o sa ating landmass. Yung mga mahihinang bagyo, simula category 1, category 2 hanggang category 3, severe tropical storm, ang nagkakaroon ng pagtama po sa ating Philippine landmass. Kasi halos ilang super typhoon na yung sunod-sunod na nagpakita sa FAR, no? Sa ating Philippine Area of Responsibility, meron pang pumasok pero wala naman po naging direktang epekto. Example natin, Super Typhoon Inday, Super Typhoon Francisco, Super Typhoon Sinlaco, na parehas yan, lahat nasa silangang bahagi ng ating bansa. Yung trap extension po ng mga bagyo na yun, Super Typhoon na yun, hindi man lang dumampi sa
silangang bahagi ho ng Luzon. Kaya nga ito, kapag ganitong season habagat, kanlurang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas yung naaapektuhan. Pero kapag wala naman ng habagat, tapos merong mga tropical depression, mga bagyo galing po sa silangan po ng Visayas, Mindanao at Eastern Visayas naman ang naaapektuhan. Kaya yung mga kababayan natin sa Visayas, wag ho kayong masyadong magreklamo mga kababayan, at makakaranas din naman po ng mga pag-uulan. Alam ko po na yung sitwasyon dyan sobrang mainit. Dito naman sa Luzon ay sobrang maulan at hintayin lang po natin. May mga pag-uulan naman dahil meron tayong nakikita sa advanced weather forecast natin. After po na magkaroon ng monsoon break o pasamantalang pagkawala paghina ng habagat, papasok ang easterlies, and then doon po ang mga sama ng panahon ay manggagaling sa may bandang silangan at tsansa pong magpaulan sa Eastern Visayas at silangang bahagi po ng Mindanao. So mga kababayan, medyo napahabang ating update. I-share at i-like nyo po ito para mas maraming makapanood. Ako po muli, Sugeo Francis. Ito ang panghapon na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.